Magandang araw sa inyo. Okay, so pinadala mo sa amin ang isang serye ng mga artikulo at tala. At tungkol to sa isang paksang, aminin natin, madalas nating iniiwasan. Madalas talaga. Oo, yung lahat ng trabaho sa likod ng isang misyon. At para malinaw lang, yung misyon dito, pwedeng malaking corporate project yan o di kaya isang community outreach. O kahit yung personal advocacy mo lang, yung matagal mo nang gustong simulan. Exactly. At ito yung matapang na tanong na binabato ng mga source mo. Paano kung ang pinakamalaking hadlang pala sa tagumpay ay hindi yung kakulangan ng passion? Na madalas nating sinisisi. Oo, kundi ang kakulangan ng suporta. So, susuriin natin ngayon kung bakit yung pag-mobilize ng resources, pera, panalangin, at oo, kahit logistics, ay hindi lang administratibong gawain. Hindi lang basta checklist. Hindi. Sabi ng mga materyales mo, ito ay isang pastratehiko at espiritual na disiplina. Alamin natin kung paano to nagiging susi sa pangmatagalang epekto. Sige, simulan natin. Sige, himayan na natin to. Unang punto pa lang, diretsuhan na agad, no? Walang paligoy-ligoy. Sabi sa mga materyales mo, maraming misyon ang nabibigo hindi dahil kulang sa calling o panawagan, kundi dahil, simple lang, kulang sa suporta. At tinatawag pa nga itong uncomfortable truth. Oo, yan yung term. Ang isang panawagan daw na walang kapasidad ay diretsyong daan patungo sa burnout. Maraming leader, ang problema pala nila sustainability, hindi yung pagnais. Dito nagsisimula yung malaking pagbabago ng pananaw. Kasi ang fascinating dito, binabago ng mga source yung mismong lengguwahe natin, yung mga salitang ginagamit natin. Paano? Halimbawa, yung fundraising, pagkalap ng pondo. Ano bang unang pumapasok sa isip natin? Pamamalimos, parang nakakahiya. Parang nakakahiya, di ba? Pero ang sabi sa source, hindi. Hindi yan pamamalimos. Ito raw ay, pakinggan mo to, pag-iimbita sa iba na makilahok sa gawain ng Diyos. Wow! Okay, ang laki ng pinagkaiba. Ang laking pagbabago sa pananaw kasi kung pamamalimos, ang posisyon mo mababa, parang nakayuko ka. Pero kung paanyayak, pantay kayo. Parang sinasabi mo na, "Oy, may magandang nangyayari dito, sali ka." Exactly. May kamanghamanghang ginagawa dito at may pagkakataong kaong maging bahagi nito. It completely changes the dynamic of the conversation. Ganon din sa logistics, di ba? Yung mga bagay na aminin natin, kinaiinisan nating gawin. Ay, totoo yan. Yung mag-book ng venue, mag-ayos ng schedule, mag-follow up sa mga tao. Sabi sa source, hindi yan abala. Kundi, ano raw? Mga gawa ng pagmamahal na nagpoprotekta sa mga tao at sa misyon. Parang ang lalim pakinggan. O parang, teka, para sa isang spreadsheet, ganun kalalim, pero parang may punto. May punto talaga. Kasi binabasag nito yung maling paghihiwalay natin ng spiritual work at administrative work. Oo. Yung parang mas banal ang mag-pray kaysa mag-budget. Tama. Pero yung argumento ng sources mo, hindi. Magkasama ang dalawa. Isipin mo si Apostol Pablo. Hindi lang siya basta nangangaral. May team siya. May team siya at yung mga sulat niya puno ng logistics. Sino magdadala ng sulat? Saan siya tutuloy? Sino kasama niya? Meticuloso yung pagplano niya. Oo nga, no? Yung gospel, yung mabuting balita, kumilos yan sa pamamagitan ng mga konkretong bagay, mga kalsada ng Roma, mga barko, mga bahay na nagbukas ng pinto. At mga kamay na nag-abot ng tulong. Hindi lang to abstract na ideya. Hindi talaga. Okay, so yung punto pala ay yung pagbabago. Mula sa solitary effort, yung ako lang, ako ang bida, ako may calling. Yung superhero complex? Oo, patungo sa collective obedience, isang sama-samang pagsunod. Pero, aminin natin, sa realidad, madalas isang tao lang, yung leader, ang pumapasa ng lahat ng stress. Yan ang katotohanan. So, paano natin matatawid yung agwat na yon? Mula sa ideal na collective, papunta sa totoong buhay na madalas ay solitary. Magandang tanong yan. At dyan pumapasok yung sinasabi ng source na shared calling. It raises an important question para sa'yo na nakikinig. Ano yon? Paano mo ba nakikita ang mga taong sumusuporta sa'yo? Bilang mga ATM lang ba?
o sponsor, Ouch. o bilang mga tunay na kasama at kapartner sa misyon. Kasi kung ang tungin mo sa kanila ay partners, hindi ka lang nanghihingi ng pera. Nagbabahagi ka ng vision. Nagbabahagi ka ng vision. Inuu-update mo sila hindi lang kapag may kailangan ka, kundi para ipagdiwang nyo yung mga tagumpay, para sama-sama nyong harapin yung mga problema, Doon nagiging tunay na shared yung calling. at hindi lang isolated effort. Teka, balikan natin yan. Yung pundasyon ng lahat ng to. Kasi may isang ideya sa mga source mo na parang simpleng pakinggan pero kung seryosuhin mo, binabago niya lahat. Alam ko na to. Hango ito sa awit 24.1. Ang mundo at ang lahat ng naririto ay sa Panginoon. Parang, okay, alam na natin yan, pero hindi pala to simpleng pahayag lang, no? Hindi. Ito raw ang pundasyon ng lahat. Kasi kung pag-aari ng Diyos ang lahat, anong ibig sabihin nun para sa atin? Wala tayong pag-aari. Eksakto. Wala tayong pag-aari. Ang papel natin ay hindi bilang may-ari, kundi bilang steward o tagapamahala Okay. sa atin. At ito ang puso ng talinghaga ng mga talento. Oo, yung 3 lingkod. Tama. At ano yung kasalanan ng isang lingkod doon? Hindi yung kakulangan ng resources, kundi yung kabiguang pangasiwaan ang ipinagkatiwala. At bakit? Anong dahilan? Takot. Takot. Inilibing niya yung talento dahil sa takot, hindi dahil sa kasamaan. At yun yung kinondena, yung takot. Ibig sabihin, ang totoong stewardship ay laging may kasamang risk, Laging may risk. pero hindi pagiging reckless o pabaya, kundi, faith-filled obedience. Ito yung punto na palagi kong naririnig na pinagtatalunan yung faith versus planning. Oo. Hindi ba't kung may pananampalataya ka, dapat magtiwala ka lang at darating ang kailanan mo? Yung sobrang pagplano, yung paggawa ng budget, hindi ba't parang kinokontrol mo at hindi mo hinahayaang kumilos ang Diyos? Yan ang isa sa pinakamalaking maling akala na tinutumbok ng sources mo. At ang ginagamit nilang halimbawa ay si Nehemiah. Okay, yung nagtayo ng pader? Oo, nanalangin si Nehemiah, nag-ayuno siya ng maraming buwan, purong pananampalataya. Pero pagkatapos niyang manalangin, anong ginawa niya? Pumunta siya sa hari. Pumunta siya sa hari at humingi ng isang detalyadong listahan ng mga kailangan niya, sulat para sa ligtas na paglalakbay. At kahoy mula sa kagubatan ng hari. Unspecific. Sobrang specific. Hindi niya sinabing, bahala na si Lord. Ang pananampalataya niya ang nag-udyok sa kanya na maghanda ng mabuti. Faith drives preparation. It doesn't replace it. Wow! So yung paggawa ng spreadsheets, yung pag-follow up sa mga email, yung pag-coordinate ng logistics, Hindi yan hadlang. hindi siya hadlang sa pananampalataya kundi pagpapakita pa nga nito. Ito yung pagtrato sa mga ipinagkatiwalang resources ng may paggalang at integridad. If we connect this to the bigger picture, oo. Ito yung sinasabi sa isang source na para sa akin napakaganda. Ang stewardship, kapag naunawaan ng tama, ay isang liturya na isinasabuhay sa mga spreadsheet, kalendaryo at pag-uusap. Liturya, pagsamba. Isang uri ng pagsamba. Ang pagiging metikuloso mo sa detalye ay pagpapakita ng paggalang mo sa Diyos na nagmamay-ari ng lahat ng detalyeng yun. Ang ganda ng pundasyong yan na stewards lang tayo. Pero aminin natin, madaling manatili sa alapaap ng teolohiya. Mahirap ibaba sa lupa. Oo, paano natin to ibababa sa lupa sa gitna ng mga deadline at bills na kailangang bayaran? Palagay ko dyan na pumapasok yung 3 haligi ng suporta na binanggit sa sources mo. Kama. At ang ganda ng pagkakalarawan dito, parang 3-legged stool daw. Yan. Isang upuang na may 3 paa. Oo, pwedeng tumayo sa 2 paa, pero hindi tatagal. Kapag nawala ang isa, kahit gaano pa katibay yung 2, babagsak at babagsak pa rin yan sa katagalan. Kailangan balanse ang 3. Financial, prayer, at logistical. Yun yung 3. Okay, sige, isa-isahin natin yan. Unahin natin yung pinakasensitibo sa lahat. Pera. Pera, financial support. Sabi sa sources mo, ang pagbibigay hindi lang simpleng transaksyon, kundi koinonia. Teka, ano ba talaga ibig sabihin ng koinonia? Kasi parang higit pa yan sa fellowship o salo-salo lang, di ba? Higit pa ma. Ang literal na kahulugan ng Griegong salitang yan ay joint participation o sharing. Para kang shareholder sa isang kumpanya.
May parte ka. May parte ka. Ibig sabihin, hindi ka lang nag-aabot ng pera. Nagiging kabahagi ka sa misyon. Kabahagi ka sa mga tagumpay, sa mga kabiguan, sa mga panganib. So kapag nagbibigay ka, parang sinasabi mo, kasama ako dyan. Yung misyon mo, misyon ko na rin. Yun na nga, binabago nito yung pagbibigay mula sa pagiging isang malamig na transaksyon patungo sa isang mainit na relasyon. May binanggit pa si Pablo sa sulat niya sa mga taga-Pilipos. Tinawag niya yung financial gift nila bilang isang mabangong handog, isang katanggap-tanggap na hain na nakalulugod sa Diyos. Grabe yung mga salita. Grabe, temple language ang ginamit niya. So parang sinasabi niya na yung pag-aabot ng pera para sa misyon ay kasing sagrado ng isang handog sa templo. That's a powerful image. Napaka-powerful. It elevates the act of giving. Hindi natutungkol sa pagtulong sa isang taong nangangailangan. Ito ay pagiging bahagi ng pagsamba. So para sa iyo na nakikinig at nag-iisip kung paano hihingi ng suporta? Isipin mo yan, hindi ka na mamalimos. Inaanyayahan mo ang mga tao na sumamba kasama mo sa pamamagitan ng kanilang mga resources. Okay, yan ang una. Pangalawang paan ng stool, prayer. Panalangin. Ito yung parang laging kasama pero madalas pampalubag loob na lang. Parang, by the way, Okay, sige, I'll pray for you. Pero binibigyan to ng bigat ng sources mo. binibigyan ito ng napakalaking bigat. Ang sabi doon, ang panalangin ay hindi lang paghahanda sa misyon, ito ay operational. Operational? Paanong operational? Ibig sabihin, hindi lang siya accessory. Bahagi siya mismo ng trabaho. Ito raw ang makina sa ilalim ng misyon. Yung engine room? Yun. Ang pinakamagandang halimbawa niya nasa Aklat ng Gawa, Kabanata 12. Nakakulong si Pedro, nakatakdang patayin. Anong ginagawa ng simbahan? Nagdadasal. Hindi sila nagrarally sa labas ng kulungan. Sabi sa Biblia, taimtim silang nananalangin. At habang sila'y nananalangin, isang anghel ang nagpalaya kay Pedro. So yung panalangin, hindi lang spiritual courtesy, Kundi missional necessity. so hindi to yung, well, at least we prayed. Hindi. Ito ay isang estratehikong gawain. Parang hindi to yung air cover para sa mga sundalo, kundi ito mismo yung isa sa mga armas nila sa laban. Ganyan-ganyan, paulit-ulit na humihingi si Pablo ng panalangin sa mga sulat niya. Hindi para lang gumaan ang loob niya. Humihingi siya ng panalangin upang mabigyan ako ng mga salita. Upang maipahayag ko ang hiwaga ng ebanghelyo. Upang maligtas ako sa mga masasama, mga tiyak na healing. Mga tiyak at stratehikong healing. Ang isang team na hindi regular na nananalangin para sa isa't isa ay, parang isang kumpanyang hindi nag-uusap ang mga departamento, may kulang sa mismong operasyon. At ito na yung pangatlong paa. Yung madalas nababali o napapabayaan. Logistics. Eto na. Ito yung bagay na walang glamour. Yung hindi nakikita. Pero kapag pumalya, lahat apektado. Ito ang tinatawag ng sources mo na invisible infrastructure of mission. At dito, maraming bayani ang hindi nabibigyan ng pansin. Hindi lang sila basta helpers. Okay. Binabanggit doon si Phoebe na hindi lang tagadala ng sulat, isa siyang benefactor at courier. Siya ang FedEx ng early church. Isipin mo ang importansya nun. Wow. Oo nga no. Si Lydia, isang negosyante. Yung bahay niya ang naging unang ministry base sa Europa. Sina Priscilla at Aquila na ang kanilang paggawa ng tolda ang sumuporta sa ministeryo ni Pablo. At yung bahay nila, naging sentro ng komunidad. Tama. Alam mo, may naalala ako. May isang grupo na nag-organize ng isang malaking event. Napakaganda ng vision, napakagaling ng mga speaker. Mukhang promising. Sobra. Pero nakalimutan nilang isaalang-alang yung parking. Ayan na! Ang resulta, kalahati ng mga dumalo, late at sobrang stressed. Ang ganda sana ng mensahe, pero nawala sa isip nila dahil sa isang logistical failure. At yan ang perpektong halimbawa ng sinasabi sa sources. Ang kapabayaan sa logistics ay nagpapahiwatig ng kawalan ng pakialam sa mga tao. Ang tindi nun. Ang pagiging burara sa pagplano ay hindi kabanalan, ito ay kawalang pananagutan. Kapag nag-imbita ka ng mga tao, responsibilidad mong alagaan sila. At kasama sa pag-aalaga yung mga practical na bagay. Oo, sapat ba ang upuan?
Malinaw ba ang direksyon? Maayos ba ang sound system? Yung mga detalyeng to, mga paraan yan ng pagpapakita ng pagmamahal. What's fascinating here, para sa akin, is yung pag-uugnay ng lahat ng ito. Sabi sa sources, ang isang matatag na misyon, kailangan niya ng predictable financial streams. Hindi yung nanguhula ka buwan-buwan. Oo. Tapos, ongoing prayer rhythms at scalable systems. Kapag balanse yung tatlong yan, doon nagiging sustainable yung mission. Hindi lang abugsog-bugso at nakadepende sa emosyon. Oo, kasi yung misyon na puro panalangin pero walang pondo at plano, mananatiling pangarap lang yan. Tama. Yung misyon na maraming pondo at plano pero walang panalangin, magiging isang korporasyon lang na walang puso. At yung misyon na may pondo at panalangin, pero magulo ang logistics? Ayun, magdudulot lang ng pagod at frustrasyon. Kailangan ang tatlo para manatiling matatag sa mahabang panahon. So, what does this all mean? Habang binubuo natin ang lahat ng ito, malinaw na ipinapakita ng mga materyales mo na ang pag-ahanda para sa isang misyon, anuman niyang misyon na yan para sa iyo, hindi ang hadlang sa pananampalataya. Sa katotohanan. Isa itong malinaw na pagpapahayag nito. Yung pagmobiliza ng resources, hindi yan pag-amin ng kahinaan, kundi pag-anya sa isang komunidad na maging bahagi ng isang bagay na mas malaki kesa sa kanila. At ang pinakamalaking pagbabago sa pananaw para sa akin ay yung pag-alis sa kaisipang lone missionary o lone hero. Yung ako lang. Oo. At pagyakap sa pagiging bahagi ng isang networked body. Sabi nga sa isang source, hindi lahat ay tinawag para pumunta sa larangan ng misyon. Marami ang tinawag para. Magpadala, sumuporta, manalangin, at magpanatili. Bawat papel, gaano man kaliit o kalaking tingnan, ay sagrado at mahalaga sa kabuuan ng gawain. Bilang panghuling kaisipan para sa iyo na nakikinig, habang pinag-iisipan mo ang sarili mong mga proyekto, yung advokasya mo o yung misyon mo, tanungin mo ang iyong sarili. Ano ang isang mapagkukunan pera, oras, kasanayan o relasyon na hindi mo pa napapakilos dahil sa takot o dahil sa pag-aakalang hindi ito sapat?